At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. Oh, it was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can never repay the depth of love I owe. Here, Lord, I give myself away. This all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Oh, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And now I am happy all the day. Palakpakan po natin ating Panginoon Hesus Kristo. Hallelujah! Napakadakilang, hallelujah, example ang ginawa ng ating Panginoon. No? There's no greater love than this, that naman could give His life for a friend. No? Ang ating Panginoong Hesus Kristo ay ibinigay ang kanyang buhay para tayo isagipin sa hallelujah, kasalanan, hallelujah. Napakadakila ng Panginoon, napakalalim ng kanyang pag-ibig sa atin, hallelujah. At suklihan natin ito mga kapatid ng tunay din na pag-ibig na galing sa Panginoon, hallelujah. Awitin natin yung kanta nagsasabing, I love Him, hallelujah. Praise be to God, hallelujah. Mahal po ba natin ang Panginoon mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, let's sing with all our hearts, hallelujah. Hallelujah. Oh, gone from my heart the world in all its charms. Now through the blood I'm saved from all alarms. Down at the cross my heart is bending low. The precious blood of Jesus cleansed white as snow. Hallelujah. Let's confess our love to our Lord. Hallelujah. I love Him. Oh, I love Him because He first loved me. Oh, and purchased my salvation on Calvary's tree. Once I was lost and way down deep in sin. Once was a slave to passion fierce within. Once was afraid to trust a loving God. But now I'm cleansed from every strain to Jesus' blood. Oh, I love Him.
Once I was bound, but now I am set free. Once I was blind, but now the light I see. Once I was dead, but now in Christ I live, to tell the world around the peace that He doth give. Hallelujah, hallelujah. Oh, I love Him. Yes, Lord Jesus. Oh, I love Him because He first loved me. When purchased my salvation on Calvary's tree. Sa huling pagkakataon mga kapatid, hallelujah. Oh, I love Him. I love Him because He first loved me. When purchased my salvation on Calvary's tree. Hallelujah. Tayo mo po, tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoong Hesus Kristo. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat sa krus ng Kalbaryo, Lord Jesus. Kaya kami nakatayo sa gabing ito, Lord God, dahil sa iyong dakilang pag-ibig, habag at biyaya sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kaloob mong buhay sa bawat isa, sa pahiram mong kalakasan, Lord Jesus, sa aming mga talento, Lord, at mga kakayanan na iyong pinahiram sa amin upang ganapin, Lord, ang aming pang-araw-araw na gawain, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, upang ganapin ang iyong kalooban. Hallelujah, Lord. Narito ang iyong mga anak, Lord. Sa gabing ito, kami, hallelujah, Lord, punong-puno, Lord, ng hallelujah, pangangailangan. Kami punong-puno, Panginoon, ng hallelujah, ng lahat ng hallelujah, Lord Jesus, ng expectation, Panginoon, na mula sa iyo, Lord Jesus, na kami pagpapalain mo sa gabing ito, ng lahat ng spiritual na pagpapala, Lord God, na kailangan ng iyong mga anak sa huling panahong ito, Lord Jesus. Lord, kami nanghingi ng kapatawaran sa lahat, Panginoon, ng aming pagkakamali, pagkakasala, Lord Jesus, sa aming mga past transgression, Lord, sa aming mga paglabag, Panginoon. Kung ikaw ay nabigyan namin ng kasakitan, Lord Jesus, sa anumang pamamaraan o aspeto ng aming pamumuhay, Lord, patawarin mo ang bawat isa. Hallelujah, Lord, kami tiklop tuhod, Lord, nagpapakumbaba sa iyo sa gawing ito. Lord, paging dapatin mo kami, Lord, na maglingkod sa iyo. Papurihin ka, Lord, tumawag sa iyong pangalan, Lord, at ibigay ang lahat ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan, Lord God. Kami pagpalain mo, Lord, samahan mo, pangunahan mo ang gawain ito, Lord. Ikaw ang maging sentro nito, Panginoon. Dahil, Panginoon, alam namin, Lord, na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami narito, at ikaw, Panginoon, ang mangungusap sa bawat isa, Lord Jesus. Itago mo, Lord, ang munting lingkod, ang iyong munting anak, Lord, sa iyong paanan, Lord. Makita nila ang iyong kadakilaan, Lord Jesus. Hindi nila, Lord, makita ang kahinaan, ang kababawan, ang kamalian ng iyong anak, bagkus, Lord, yung maghari, Lord, ang iyong pag-ibig, Lord, sa silid na ito. Lukubin mo ang bawat isa, Lord, ng iyong pag-ibig, ng biyaya, Panginoon. At ipamalas mo ang iyong kapangyarihan, Lord, sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu, Lord. Mangusap ka ng maliwanag sa bawat isa. Pagpalain mo ang bawat puso na narito, Lord. Ibigay mo ang desire ng kanilang puso. Sawayin kung kinakailangan, Lord. Palaguin, Lord, ang pananampalataya. At higit sa lahat, Lord God, sakdalin ang puso at pananampalataya ng bawat isa upang maihanda ang iyong mga anak, Panginoon, sa nalalapit mong pagbabalik. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain ito, Lord. Alam namin, Lord, na kami pagpapalain mo.
dahil kami dumating, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo mauwi ang lahat ng kapurihan. Minamahal ka namin, dakilang Panginoon. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ's name, for the glory of God. This is our prayer. Amen and amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manatiling nakatayo panandali, mga kapatid. Tayo babasa ng teksto. Hallelujah. Ang ating pong paksa sa gabing ito. Ang title nito ay Without Human Intervention. Hallelujah. Basahin po natin ang Mark chapter 7 verse 13. Hallelujah. Ito yung maiksing exhortation lang, mga kapatid. Hallelujah. Isang maging pagpapala sa bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Mark chapter 7 verse 13. Hallelujah. Making the word of God of none effect through your tradition which ye have delivered, and many such like things do ye. Hallelujah. Tayo po sumandaling manalangin, mga kapatid. Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagpapala ng iyong salita sa gabing ito, Lord Jesus. Alam namin, Panginoon, na narito ka na sa kalagitnaan at ikaw ay may nakahandang pagpapala sa bawat isa. Kaya, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang kumilos sa puso ng bawat isa. Hallelujah, Lord. At ikaw magdagdag ng pagpapala sa iyong salita, Lord God. At kami umaasa ng lubos-lubos sa iyong dakilang salita. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Namin pong kinukumit ang gawain ito sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ, name we pray. Amen. Makakapuno po ang bawat isa, mga kapatid. Hallelujah. Babasahin ko lang pong uli, no? Making the word of God of none effect through your tradition which ye have delivered, and many such like things do ye. So ang title po natin ngayon ay Without Human Intervention, no? Dahil, hallelujah, ang word of God, hallelujah, ito'y ang katapos-tapusan nito ay perfection, no? Ang salita ng Diyos ay bumaba sa kalagitnaan, ikaw ay pagpapalain, ikaw ay tatransform. Ngunit dahil sa tradisyon ng tao, hallelujah, ito ay nagiging hindrance, no? Ito ay nagiging, hallelujah, pag hinybrid ng tao ang salita at dinagdagan ng kaisipan ng tao, ang kahinatnan nito ay making the word of God of none effect. Mawawalan siya ng bisa. Dahil ang word ay hybridized, no? Kung dadagdagan ito ng tradisyon, ng kung ano-ano, ng batas ng tao, o nung kaisipan na ginagawa ng tao, dahil alam naman natin, ang tao walang kakontentuhan, no? At ang lahat ng bagay gusto niya may paliwanag. Hinahanap niya, sinasaliksik niya ang Diyos sa sarili ng kakayanan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi tayo ang humanap sa Panginoon, no? Ang Panginoon ang humanap sa atin. Kaya po rin ang Panginoon na tayo narito sa gabing ito dahil ang Panginoon mismo ang humanap sa atin. So, hallelujah. Ang mga mensahe, nung dumating ang mensahe, ang tanging purpose nito is hanapin ng nobya sa huling panahon. Tama po ba, mga kapatid? Hallelujah. At ang tao, lagi siyang nag-i-intervene sa plano ng Diyos. Bakit? Dahil sa maraming aspeto, sa maraming maaring dahil sa fame, dahil sa pera, hallelujah, dahil sa gusto niyang maging marami ang miyembro, so hinahaluan ng kung ano-ano. Diba? That is, hallelujah, magiging ang paglilingkod ng tao ay vanity, no? Magiging walang saysay, walang kabuluhan. Dahil yung word na 100% truth, hahaluan ng 0.9, 0.1, o 50%, no? So, ang nangyayari, yung tao nagiging stagnant, nawawalan ng bisa yung word of God. Dahil ang word of God, hallelujah, ito'y truth. Nag-iisang truth, walang ibang katotohanan kundi ang salita ng Diyos. So, pag ang katotohanan, ang espiritu ng katotohanan ay sumaiyo, ikaw ay idadako nito sa lahat ng katotohanan, no? It will lead you into all truth. So, magiging tuwid ang iyong pamumuhay, di ba? Mawawala ang lahat ng iyong kasalanan, ang iyong bisyo, talapit ka sa Panginoon. Ngunit nagiging hadlang ang kaisipan ng tao sa plano ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, tayo ay nabubuhay sa, hallelujah, sa age ng open book, no? Yung libro, ang ating Panginoong Hesus Kristo ay bukas at hayag sa ating kalagitnaan sa gabing ito, no? Ito'y nakita ng propeta sa pamamagitan ng open vision.
At hallelujah, inilahad to ng propeta ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Dahil ito ang pamaraan ng Panginoon na ang word ay kailangan ay dumaan sa propeta at ang propeta, inuulit lang niya ang sinasabi ng Panginoon dahil wala siyang sariling mensahe. Siya ay mensahero ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, hallelujah. Sa Revelation 10, di ba sabi doon, you need to eat the book. Di ba? Sabi ng angel sabi ng angel kay John, take the book and eat it, di ba? Ngayon, ang tao, hallelujah, ang problema sa tao, hindi kinakain yung libro. Anong ginagawa? Pinagdedebatihan, di ba? Pinagrarasunan. Kaya ang nangyayari, walang paglago mga kapatid, hallelujah. Pero pag sinubukan mong kainin yung libro, hallelujah, pag kinain mo yung salita ng Diyos, dahil kung ano yung kinakain mo, yun ang magiging ikaw. Amen, no? Pag kinain mo yung bukas na libro, ikaw ay magiging bukas na libro din, no? Pag kinain mo yung Word of God, magiging salita ka rin. Hallelujah. Ngayon, ang tao, ang ginagawa, nakikita nyo sa social media, no? Pinagdedebatihan. Nagpapataasan ng kaalaman. Hindi ito kapahayagan, ito'y kaalaman, mga kapatid. Dahil ang kapahayagan, pag ito'y, hallelujah, natanggap mo, it will humble you, no? Ngunit ang ang katalinuhan, ang kapamaraanan ng tao, pag ito'y nakamit mo, mga kapatid, ikaw ay magiging, hallelujah, napakayabang, no? Proud man, hallelujah. At walang ganyan na nobya ni Kristo. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah. Ngayon, kailangan nating kumain ng salita ng Diyos. Hindi lang po sa tuwing gawain, hindi lang tuwing araw ng gawain, kundi bawat araw ng ating buhay, no? Mas maganda pa mga kapatid kung lahat ng free time nyo, ibigay nyo na sa Panginoon. Hallelujah, hindi lang yung 2.4 hours ng buhay mo, yung itatides mo sa Panginoon, kundi we must redeem the time na, no? Redeeming the time mga kapatid, dahil hallelujah, napakarami na nating oras na sinayang sa sanlibutan. Kung inyong, hallelujah, iisipin, no? Tayo, ilang taon na ako, kung isusumama ko, no? Siguro mga 30 years ng buhay ko, sinayang ko na sa sanglibutan. Kaya, hallelujah, ang Panginoon, hallelujah, siya ay Diyos ng habag at biyaya. Kaya tayo narito dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan natin suklian ito. Hindi dahil sa may utang na loob tayo sa Panginoon, kundi dahil mahal din natin ang Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. So, hallelujah. Tungkol sa pagkain, no? Pag tayo kumakain, hallelujah, nung huling last Saturday ba yung mga kapatid, no? Kami kumain sa labas ng mga kapatid na lalaki. No, nung mga brothers, nung naghahain pa lang, hinantay pa namin yung pagkain, kami nagkukwentuhan pa. No, nag-sharing pa kami. Pero nung dumating na yung pagkain, hallelujah, ang nangyari, hindi na kami nagkibuan, no? In-enjoy namin yung pagkain. Hindi na kami nagtalo-talo, hindi na kami nag-debate, kumbaga kung wala lang diskusyon. So, ganun ang gusto ng Panginoon, no? Kainin natin yung libro. Hindi tayo makipagdidebate pa, hindi nyo na kailangan makipag-reason to each other. Kasi pagka, hallelujah, kumakain ka, ini-enjoy mo, na, di ba? Ikaw ay tahimik ang kainan, ang hapagkainan habang tayo kumakain. So, hallelujah, ganun din. Pag tinipo mo to sa spiritual, mga kapatid, no? Ang buhay natin, kailangan lagi tayong kumakain. Kainin natin ang kainin ng salita ng Diyos. Ito'y libre mga kapatid, wala tong bayad. Hindi kagaya ng pagkain nyo sa restaurant, no? Na hindi sasapat yung sweldo nyo. Sa isang buwan kung araw-araw kayo kakain sa labas. Pero ang salita ng Diyos, hallelujah, ito'y, hallelujah, bukas, no? The table is now open. 7-course meal mga kapatid, no? Merong, hallelujah, almusal, tanghalian, hapunan, may dessert. Ikaw na ang pipili kung anong suits you, kung ano yung bagay sa pangangailangan mo dahil hallelujah ang salita ng Diyos, hallelujah ay ibinigay ng Diyos ng kumpleto at ito'y perfect, no? Right, amen. Para sa diet, Christian diet. Hindi ito para sa worldly diet, kundi para sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo'y patuloy na hallelujah. Saliksikin natin ng Panginoon, hallelujah. Buong puso natin siyang hallelujah mahalin, paglingkuran. At tayo magpatuloy sa paglilingkod mga kapatid dahil ang lahat ng ito ay worthy, no? It worth it all mga kapatid dahil ang katapos-tapusan nito ay makikita natin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Ngayon ang Panginoon, ang gusto ng Panginoon ay ang bride ay mag-matured.
Gusto niya ng matured bride. Hindi kukunin ng Panginoon yung batang bride, no? Hallelujah. Kailangan matured yung bride na babalikan ng Panginoon. Without blemish, without spot, without wrinkle. Walang kapintasan. Hallelujah. Sabi ng scripture, no? Ngayon, paano mo ma-attain yun bilang nobyo ni Kristo? Walang ibang paraan kundi isuko mo ang lahat sa Panginoon, di ba? Yung hallelujah, yung pinag-uusapan natin ng huling-huling share ko, na kailangan nating i-yield ang lahat sa Panginoon. Lahat ng self-will, lahat ng kaisipan, lahat ng pangangailangan natin, hallelujah, nasa Panginoong Hesus Kristo. Kaya mga kapatid, patuloy po kayo magtiwala sa Panginoon. Hallelujah. Siya po ang sagot sa lahat ng pangangailangan natin, no? Hallelujah. Ngayon, lagi nating, hallelujah, kung sinuko mo na ang lahat sa Panginoon, ang Panginoon ay makakakilos na ng malaya sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. At ikaw, maaari mo nang hilingin sa Panginoon ng lahat ng gusto mo. Dahil if you abide in me, sabi ng word, no? And my words abide in you, ask anything. Hallelujah. Maaari mong hilingin sa Panginoon ng, hallelujah, kaligtasan ng iyong pamilya. Hallelujah, ang kaligtasan mo. Hallelujah, na ikaw ay punin ng Santong Espiritu. Ikaw ay maging vessel ng pagpapala para sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah. Yun ang purpose natin dito. Hallelujah, ma-impart natin yung, hallelujah, Word of God, ang eternal life sa ibang tao. Dahil may mga tao ng mga kapatid na hindi na makakarinig sa mensahe na ito. Ngunit meron tayong gampanin bilang mga Kristiyano, no? Bilang mga anak ng Diyos, na ipakita sa sanglibutan ang liwanag ng Panginoon. Hallelujah, ito'y ma-extend natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho. Tayo ang inaasahan ng Panginoon na ituloy ang ministry ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Ngayon, hallelujah, ang tunay na mangangaral, ang tunay na lingkod ng Diyos, walang ibang tinuturo. O sa madaling sabi, tinuturo ang mga tao sa Panginoon. Di ba? Sa Panginoon lang. Dahil hindi natin pwedeng ituro yung tao sa atin na sumunod. Dahil pag tinuro natin sa atin yung tao na sumunod, magiging malaking disappointment, no? O, especially pag nagkamali tayo, unang-una, disappointed na tayo sa sarili natin. Tapos yung sumusunod pa sa atin, madidisappoint din. Anong ending? Iiwan ka din niya. Pero pag tinuro mo siya sa Panginoon, hallelujah, sa perpektong Panginoon, hallelujah, kahit na magkamali ka, yung taong tumusunod at naakay mo siya ay magpapatuloy. Dahil nakatingin lang siya sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, siya'y punong-puno ng habag, punong-puno ng pagpapahala, hallelujah, punong-puno ng biyaya para sa atin mga kapatid. Kaya, hallelujah, tayo po'y, hallelujah, ibigay natin ang lahat sa Panginoon. At ang dakilaan at ang lahat ng praises, hallelujah, wag natin agawin, hallelujah. Ang lahat ng glory ay sa Panginoon lamang, hallelujah. Hallelujah. Dahil sa salita ng Diyos, mayroong kagalingan, no? At ang pananampalataya sa nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pananampalataya ay faith is revelation. 'Di ba? Faith is the key. Faith is revelation. Paano ka magkakaroon ng kapahayagan? Kailangan mong kumain ng salita ng Diyos. Walang ibang paraan, mga kapatid, kundi hallelujah, tayo'y magbabad sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, ang pinaka essence ng ng message is wag po nating i-intervene ng plano ng Panginoon, 'di ba? Sa kahit anong aspeto ng buhay natin. Sa pamamagitan ng panalangin, hallelujah. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Kung hanggang ngayon nananalangin ka pa ng word peace, di ba? Nananalangin ka pa, Lord, naway tumigil na yung gera sa Ukraine, tumigil na yung gera sa Middle East, no? Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon dahil alam natin, no? Merong pattern sa Biblia, sinabi ng Panginoon na ito'y magaganap, no? Mayroong gera, mayroong rumors of wars, merong pestilence, no? Ito yung magaganap lahat. So, pag nananalangin ka na, hallelujah, again, sa will ng Panginoon, wag mo nang asahan na maganap ito, no? Kailangan magkaroon ka ng, lagi sinasabi ng ating mahal na pastor, ng mind of Christ na mapunta sa iyo dahil ang kaisipan ni Kristo naka-align lagi sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Dahil ang kapayapaan, ang tunay lang na kapayapaan ay matatamo natin sa salita ng Diyos. Wala pong kapayapaan dito sa mundong ito, no? Hallelujah. Kaya nga tayo itatakas ng Panginoon. Hallelujah.
Dahil ang mundong ito ay papunta na sa kasiraan. Hallelujah! Hallelujah. Brad, basahin nga natin to sa preaching na prophet na where has thy strength gone, Samson? Sa paragraph number 37. Hallelujah. Now, just reminds me of a little book I was reading. Amen. Praise God. Nagkwento ang propeta tungkol sa ibon, sa manok. Hallelujah. Sabi niya, now, just remind me of a little book I was reading here in Los Angeles some time ago. You don't mean this to be sacrilegious, but it's just has struck me. It had some good human sense in it, sabi niya. And it rather sense of humor, but it was something like this, that there was a certain chicken pen, and there was a little bright-eyed rooster one morning jumped up on a box and pecked his little bill against the box 4 or 5 times and said, "Ladies and gentlemen of the coop," sabi niya, I would like to make a lecture to you this morning to tell you I have obtained lots of knowledge. So, ito yung kwento ng manok, no, mga kapatid. Meron siyang, hallelujah, ito yung pen ng mga manok. So, napakarami nila doon. Merong isang rooster na nagpasiklab. Sabi niya, I have obtained lots of knowledge. Sabi niya, said, just how we should run this thing for the best. I know all how we should do to make pretty feathers. So, nalaman niya ang lihim kung paano maging maganda yung feathers niya. Sabi niya, and all the little pullets with their little combs hanging over cluckled out and said, isn't he cute? No, na-impress din sa kanya yung mga ibang chicken. Well, that reminds me of some of these little seminary preachers, sabi ng prophet. Then, the first thing you know is, he went ahead and say, I know just the right kind of vitamins we should use to grow pretty feathers. Oh, ngayon, hallelujah, isinishare niya na yung knowledge na natutunan niya na kailangan natin uminom ng gantong vitamins para gumanda yung tubo ng ating balahibo. And then just the right of kind of living that we should make our place a better place to live in here. So pati yung pamumuhay, hallelujah, merong lifestyle na tinutukol yung ibon. And while the little fellow was the right in the middle of his speech, a little rooster come running from the outside of the pen. So habang siya nagtatalumpati, may isang manok na tumakbo papalapit sa kanya. Sabi niya, hallelujah, not many feathers on him, and said, just a minute, son. He said, I just heard the latest news report. Sabi niya, narinig ko yung latest news report. Chicken went up 4 cents on the pound, and tomorrow will all going to the slaughter. So, hallelujah. So what's the good does the knowledge do? You better be right with God is the main thing. Diba? Hallelujah. Napakaraming, hallelujah, kaalaman ng manok. Kaso, mura na lang yung manok ng time na yon. Kaya lahat sila sa nauwi, sa katayan, mga kapatid. So, yung knowledge, anong mabuting maidudulot ng knowledge, no? So, you better be right with God. Huwag po kayong mag-obtain ng kahit na anong pang knowledge dito sa mundong ito, no? Huwag yun po ang substansya ng, hallelujah, ng quote na ito na, hallelujah, mas mabuti pa mga kapatid na ang inyong lakas at inyong buong being ay ibigay nyo sa Panginoon. You better be right with God rather than gaining knowledge of this world, no? Dahil ang katapos-tapusan ng lahat ng, hallelujah, kaalaman dito sa mundo ay ano? Hallelujah, ito ay kamatayan, mga kapatid. Ito ay nagdudulot ng kamatayan. Lahat ng, hallelujah, alam natin yan, no? Sa pagkain na kinakain natin, no? Kaya ang hina ng katawan ng tao. Dahil sa katalinuhan din ng tao. Dahil pinapakialaman nila pati yung DNA ng halaman, ng hayop, hallelujah, pati tubig, mga kapatid. Ngayon, nakala ng tao, tama siya. Pero ang Panginoon, ginawa niya ang lahat ng bagay perfect, no? Sa pangailangan natin. So, hallelujah, ito human intervention. Lahat ng human intervention, it leads to death. Hallelujah. Ituloy natin, mga kapatid. May isa pa siyang ibon na tinutukoy dito. A little canary once set upon his perch and he said, in this little denomination of ours, I am of the smartest of the canaries. No? May isa na namang ibon na nagpasiklab. Siya yung pinakamatalino. I obtained so much knowledge until I know about the human being.
they're superior to us. They say, but I know all about it. And just about that time, a professor of Purdue stepped up and said, you little insignificant thing, and begin to speak some great words. And the little canary started battling his eyes and looking. Of course, he didn't know what he was talking about. And he began to speak the little canary. Now, it wasn't the little canary couldn't see. He had eyes. It wasn't that he could not hear because he had ears. But the reason that he could not understand, he had a canary brain and he couldn't understand human beings. No, mga kapatid, no? Akala niya napakataas na ng kanyang kaalaman. Ngunit kinukumpara niya yung, sabi niya, superior yung mga tao sa canary, sa ibon na ito. Dahil sabi ng propeta, meron siyang mata, nakakita siya. Meron siyang tenga, nakakarinig siya. Ang problema, yung utak niya maliit. Kaya hindi niya naaabot yung kaisipan ng tao, no? Ngayon, tutuloy natin. Now, I think that's just the way of lot of seminary teaching and knowledge. That's too much of a canary brain, sabi ng prophet, no? Seminary teaching knowledge, that's too much of parang canary brain. We can understand the mystery of God by knowledge. No? Naunawan niyo mga kapatid, no? Ulit natin. We can understand the mysteries of God by knowledge because it's only revealed by the Holy Ghost as it will reveal. No? There's too much canary brain preaching today. All about what they know about it and come to find out that you know nothing. Hallelujah, mga kapatid, no? Hallelujah. Talagang we know nothing. Kasi, hallelujah, habang ako'y nagbabasa, mga kapatid, no? Habang ako'y nakikinig ng tape ng propeta, the more that I study, the more that I read, no? Mas lalo kong naiunawaan na wala akong alam, mga kapatid, dahil napakalawak ng mensahe, mga kapatid, hindi mo maabot, no? Kung hindi ka pananahanan ng banal na espiritu, hindi mo ito maunawaan. Hallelujah. Because how can our little finite minds ever understand the infinite mind of the Almighty God? I can't understand it. How we so group ourselves down in that the reason people do these things and recognize people and have this let out early so that we can go and see a certain television program. Ito yung tinutukoy niya nung, hallelujah, mga nagmamadaling umuwi, no? Dahil hindi na natin tutuloy, mga kapatid, hanggang doon na lang. So, i-compare ng prophet, no, yung ibon na canary, yung utak niya napakaliit compare sa kaunawaan ng tao. No, ngayon ng tao, pag i-compare mo sa kaunawaan ng Diyos, napakalayo, no, million miles. So, mga kapatid, wala tayong kayang unawain. Not unless ito ipahayag ng Panginoon sa atin. Kaya itong salita, hallelujah, ito inihayag ng Panginoon sa propeta, hallelujah. At siya ang naging daan para ito'y makarating sa atin. Hallelujah. Kaya wag natin, hallelujah, na piliting unawain. Hallelujah, ang mensahe, ang scripture, no? Kailangan, hallelujah, ikaw ay humingi ng gabay sa Panginoon. Dahil when the Spirit of truth come, no, He will guide you and lead you into the all truth, no? Mga kapatid, hallelujah. Ngayon, ang mensahe, hallelujah, hindi to nagpo-produce ng mga funny na people, no? It never produce intellectual giants or proud people. Itong mensahe ay dumating para i-prepare ang bride sa pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. So kapag ang tao, hallelujah, naging mayabang, naging proud, naging mas intellectual giant, no? Hindi totoong mensahe yung natanggap niya. Dahil pag ang totoong mensahe ang natanggap mo, it will humble you, mga kapatid, no? Dahil malalaman mo na it's all by the grace of God. Hallelujah, kung paano tayo nakakapagpatuloy. Dahil alam naman natin ang kondisyon ng mundo ngayon, mga kapatid. At ang nature ng tao ay papunta sa kagustuhan ng sanglibutang ito, no? Ngayon, nag-intervene lang ang Panginoon. Kaya tayo nakakapagpatuloy. Hallelujah. Hallelujah, tayo magpatuloy. Ngayon, hallelujah, ang Kristiyano, kailangan nasa tamang atmosphere siya, no? Hallelujah, dapat lagi siyang nasa presensya ng Panginoon. Ang Kristiyano, dapat ay nasa tama siyang leader. Sino yung tamang leader? Yung Holy Ghost. Hallelujah.
At ang Kristiyano dapat nasa ano siya, tamang daan. Sino yung tamang daan? Lord Jesus Christ. Tama ba mga kapatid? Ngayon, pag itong lahat ng toy nasa iyo, magbabago ang lahat sa iyo mga kapatid. Di kayo magiging new creature. No, itatransform nito ang iyong buhay. Hallelujah. Dahil ang sanglibutan na ito, ang tingin sa atin, we are no one on this world. Tingin nila sa atin, mga holy rollers, na alala ko pa, nung bata pa ako mga kapatid, tinutukso ko ng mga kalaro ko, tawag sa akin, alive, alive. Diba? Yan ang tingin nila sa atin, mga maluwag ang tornilyo. Dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, pero hindi nila alam kung gaano tayo ka-precious sa paningin ng ating Panginoon. No? To the point na yung Panginoon, yung Diyos ng kalangitan, bumaba sa lupa para sa atin, no? Dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin kung gaano tayo ka-precious. Kaya mga kapatid, huwag kayong maniniwala sa bulong ng kaaway na tayo'y no one, na you are good of nothing. Ito'y bulong ng dyablo na ikinukulong ka sa sistema ng mundong ito. Ngunit nung narinig mo yung mensahe ng huling panahon, sabi, come out, lumabas tayo. At pumasok tayo sa kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ngayon, hallelujah, magbibigay tayo ng hallelujah. Example, no? Because yung manok, pag siya'y nangitlog, alam niyo mga kapatid, yung manok, diba, pag nangingitlog, di naman isang busan na nangingitlog yun, di ba? Sometimes every day, sometimes 3 sa isang araw, hanggang sa makumpleto yung mga bilang ng itlog. Pero habang naghihintay siya, nililimliman niya yun, di ba? Nililimliman ng manok yung itlog. So, hallelujah. Yung itlog ng manok, napipisa to sa ika-21 na araw. No? Ngayon, sa mga pang 19th, 20th day ng itlog ng manok, tinutukanan ng sisiw, yung shell, para makawala siya. Inuumpisa niya ng tukain yun, mga kapatid, no? Ito yung natural way para lumabas makawala yung manok, yung chick sa shell. Ngunit pagka ang tao in-intervene, yung pamamaraan ng buhay, yung law of cycle of life, no, ng Panginoon, ano mangyayari sa sisiw? Nagkakaroon ng deform mga diba, magkakaroon siya ng defects. Minsan hindi siya makalakad, pilay yung paa, no? Ganyan ang nangyayari pag ang tao ay nag-i-intervene sa plano ng Panginoon. Ito'y laging nagdudulot ng kamalian, ng hallelujah, ng kamatayan, ng deform sa pagkatao natin, hindi lang sa pagkatao, sa soul, sa body, sa spirit, no? Ito'y hallelujah, ito'y pinakadelikadong ginagawa ng tao na i-intervene ng kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Pero pag yung manok nasa tamang atmosphere siya, no? Yung itlog nasa tamang atmosphere, nililimliman nung nanay, hallelujah, naiinitan, no? Yung maliit na sisiw na yon, hallelujah, kaya niyang kumawala, meron siyang lakas sa sarili niya na makawala sa shell na yon, no? Na hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan, ngunit merong something within him. Hallelujah, na nagsasabi na merong pambuhay bukod dun sa shell, no? Dahil ito ang ginagawa ng kaaway sa atin. Kinukulong tayo sa sistema ng sanglibutan ito. Ngayon, ang Panginoon, hallelujah, nung pumasok siya sa atin, no? Hallelujah, nanahan sa atin ng Panginoon. Pinakita sa atin ng Panginoon na mayroon pang greater, hallelujah, na place na para sa atin. Ito'y pauwi sa kanyang piling, no? Hindi tayo kayang ikulong ng sanlibutan. Hallelujah, tayo nasa kondisyon ng Laodicea. Ngunit, hallelujah, ang nobya ni Kristo ay nasa bride age na. Hallelujah, we are sitting in heavenly places in Christ. Hallelujah, sabi ng scripture. Dahil, hallelujah, ang Panginoon, He made way for us. Hallelujah, glory to God. Ngayon, hallelujah. Tuloy natin mga kapatid, magbibigay tayo ng isang example. Hallelujah. Example ay si Abraham and si Sarah. No, ang Panginoon ay nangako ng anak kay Abraham, no? Hallelujah. Ito alam natin ang istorya. Sabi ng Panginoon kay Abraham, bibigyan siya ng anak sa pamamagitan ng right predestinated womb, which is si Sarah. No, ang promised son ay magmumula kay Abraham, yung seed
ay manggagaling kay Abraham, ang womb na gagamitin ay si Sarah, at ang kalalabasan ay promised son. Hallelujah. Ngunit hallelujah, si Sarah, hallelujah, in-intervene niya yung plano ng Panginoong Jesus Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Basahin natin to, Brad, sa Genesis chapter 16. Sarah and Hagar, si Hagar, no? Now, Sarai, hindi pa siya si Sarah neto dahil, hallelujah, hindi pa niya natatanggap yung promise mula sa ating Panginoon. Now, Sarai, Abram's wife, bare him no children, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. And Sarai said unto Abram, Behold now, the Lord has restrained me from bearing. I pray thee, go unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. Diba? Sabi ni Sarai kay Abraham na, hallelujah, baka sa pamamagitan ng aking handmaiden, ako yung magkaroon ng anak, no? Ngunit hindi ito ang instruction ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, magkakaroon siya ng anak sa pamamagitan nilang mag-asawa. Hallelujah. And Sarai, hallelujah, tuloy natin mga kapatid. And Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. And he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. So nung nabuntis na si Hagar, no, kinutya niya na yung kanyang amo, si Sarai. And Sarai said unto Abram, my wrong be upon thee. I have given my maid into thy bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judge between me and thee. So, hallelujah. Nung in-intervene ni Sarah yung plano ng Panginoon, no, anong kinalabasan? Wild man, no, si Ishmael. Hallelujah. Ngayon, ang plano ng Panginoon, hallelujah, si Abraham, ang kanyang seed, hallelujah, at ang womb ni Sarai, ang anak ay si Isaac. Ngunit, hallelujah, ang nangyari ay si Abraham, ang kanyang binhi, ngunit ang womb ay hindi tama. Ang kinalabasan, it was a wild man, sabi ng scripture. Pag binaba natin yan sa chapter 12, verse 12, Brad. Sabi niya, and he will be a wild man. His hands will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. No? Hallelujah, hindi siya yung ina-expect natin na, hallelujah, hindi porkit anak siya ng mananampalataya. Hallelujah, ang kalalabasan din ay mananampalataya. Ngunit wrong vessel yung nagamit, no? Kaya ang kinahinatnan nito ay hybrid. So, wild man, hallelujah, ngunit nung si Abraham ay sinuko na ang lahat sa Panginoon, hallelujah. Sa kalagitnaan ng tagtuyot, hallelujah, bumaba ang Panginoon, si Elohim, para ibigay ang pangako sa kanila, no? Hallelujah. At ang Panginoon, ibinalik ang ating mga kapatid sa, hallelujah, sa prime ng kanilang age. Upang Upang matupad yung pangako. No, it's a mystery. Hallelujah. Ito ay imposibleng mangyari, mga kapatid. Because Abraham is on his old age na. No, nung na-receive niya yung promise, at si Sarah baog. So, napaka-imposible, mga kapatid, no? Pero ang Panginoon natin, ito ay God of impossible. Hallelujah. Walang mahirap sa Panginoon. Hallelujah. Kahit anong sirkumstansya ng buhay, mga kapatid, kung magtitiwala tayo sa Panginoon, hallelujah, tayo ay pagpapalain niya at siya'y tapat at totoo sa kanyang pangako kailanman. Hindi binali ng Panginoon ang kanyang pangako. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay magsasara na, mga kapatid. Basahin natin to, Brad, sa Perfect Strength by Perfect Weakness, sa paragraph 121. He bring us here on earth, for then we are educated, we're smart. Did you ever notice the lineage, and then question mark, when we take,
Ito, Brad. Ito na lang. But God's apostrophe S side was weak and humble. Yan, Brad. Basahin natin mula sa 121. Hallelujah. Ito na po ang ating huling quote. Hallelujah. Naway pinagpala kayo ng Panginoon sa maigling exhortation na ito. He bring us here in the earth, but then we are educated. We're smart. Did you ever notice the lines, the lineage? When we take, for instance, like Abel and Abel, comes Seth, and Seth lineage comes right down to Noah's time. All of them were just humble farmers. Ito yung lineage ng Panginoon. Lahat farmers lang. But Cain's children become smart, shrewd, educated, great men, builders, professional men. No? Yan ang kinalabasan ng hybrid, no, mga kapatid, na seed. No? Sila naging tanyag, naging edukado, naging matalino, naging builder, naging professional men. But God's side was weak and humble. No? That's how God used them. That's God's opportunity. That's God's way of getting to us. As is when we're weak, we got something then. No? Dahil pag weak ka, isisuko mo ang lahat sa Panginoon at makakakilos ng gusto ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, importante ito na tayo'y, hallelujah, hindi ibig sabihin na mahina na laging natutukso, no? Ibig sabihin na mahina na hallelujah, wala tayong kakayanan sa ating sarili, kundi iasa natin lahat sa Panginoon dahil ang battle is all of the Lord's, no? Ang pakikibakang ito ay pakikidigma ng Panginoon. Hallelujah, kayo'y, hallelujah, tumangan sa Panginoon, kayo'y mamahinga sa kanyang piling. Hallelujah, dahil ang pamatok ng Panginoon ay magaan, no? Ito'y, hallelujah, pinasan niya ng lahat sa krus ng Kalbaryo. Ang tama lang natin gawin ay sumunod at maglingkod at ibigay natin ang lahat ng ating being sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Nakuha nyo ng substance ang ating hallelujah. Munting mensahe. No? No, na hallelujah. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumagana sa atin sa gabing ito. Hallelujah. Without human intervention. Tayo umawit mga kapatid. Hallelujah. Umawit tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Greatest love story, bro? Hallelujah. I left a barren land, searching for rest, stumbling round amnesia of bitterness and distress. But then I met the kinsman redeemer, who was called the mighty one. He looked like this old Moab, and he brought me to his house. He's not my child, for you are part of me, and I'll not rest till you are at my side. And I will do all that you ask of me. Your jewel in my eye, a purchased woman, you are my bride. I responded to your call, and you have covered me with eyes of faith. I see all the mysteries being revealed. Now I see who I am and make claim to all that's mine. I am the Lamb's wife.
I was brought with a price. He said, fear not, my child, for you are part of me, and I'll not rest till you are at my side, and I will do all that you ask of me. Your jewel in my eye, virtuous woman, you are my bride. When I look back and see how much grace and love you showed me, Lord, it brings me to my knees, that you can even think about me when I'm in need. You're still Jehovah Jireh, you're still the great healer. With faith I'll stand on your word, because you're more than able, more than able. And he said, fear not, my child, for you are part of me, and I'll not rest till you are at my side, and I will do all that you ask of me. Your jewel in my eye, virtuous woman, you are my bride. Oh Lord, I'm casting all my cares on you. Oh, I know that you love me. Redemption by blood. Hallelujah, glory to God. Oh, that's the greatest love story. Oh, full restoration, full redemption. That's what seven angels in the cloud testified, that my Redeemer's no longer dead. He is risen and he is alive, and he's coming back for you and me. Lord, I'm casting, hallelujah. Oh Lord, I'm casting all my cares on you. Oh, I know that you love me. Hallelujah, glory to God. Redemption by blood. Oh, that's the greatest love story. Oh, full restoration, full redemption. That's what seven angels in the cloud testified, that my Redeemer's no longer dead. He's risen and he's alive, and he's coming back for you and me for the last time, mga kapatid. Hallelujah. Oh Lord, I'm casting all my cares on you. Oh, I know that you love me. Redemption by blood. Oh, that's the greatest love story. Oh, full restoration,
manalangin, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Lord Jesus. Ito tunay, Panginoon, na ito yung greatest love story, Panginoon, na ang Diyos ng kalangitan ay bumaba sa lupa upang abutin ng kanyang nobya. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang habag at biyaya sa amin, Panginoon. Hallelujah, upang kami, hallelujah, makapagpatuloy, Lord, sa maruming mundong ito, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa iyong banal na dugo na naglilinis sa bawat isa, Lord, sa iyong Santong Espiritu, Lord, na gumagabay sa amin sa araw-araw ng aming pamumuhay. Sa iyong banal na salita, Lord God, na nagbibigay ng maliwanag na kaunawaan sa amin ng lahat ng plano ng aming Panginoon sa mundong ito hanggang sa kami makauwi sa iyong piling, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa dakilang opportunity, Lord, na sa paggabing ito, Panginoon, na kami narito sa iyong presensya, hallelujah, upang, hallelujah, to commune with you, Lord, na ma-enjoy namin, Lord, ang iyong banal na salita, Lord, na kami mag-partake nito, Panginoon. At ito'y, hallelujah, maibis namin, Lord, na hindi lang kami maging hearer of word, Lord, bagkus kami maging doer, Panginoon, hallelujah. Ito'y ma-embed, Lord, sa aming pagkatao. Ito'y mailakad namin sa sanglibutang ito, Lord, upang kami maging liwanag, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus Kristo, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa gabing ito, hallelujah. Kung meron man, Panginoon, na hallelujah, hindi, hallelujah, sariling kaisipan, Lord, o meron na sambit ang iyong anak, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa iyo, Lord. Patawarin mo, Lord, ang iyong anak, Lord. Alam mo na ang desire ng aking puso, Lord, huwag magpagamit lamang sa iyo, Panginoon, hallelujah. At hallelujah, nawa ang pagpapala ay na-receive ng aking mahal na kapatid, Lord. Patuloy kang mag-unveil sa bawat isa, Panginoon, habang kami naghihintay sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord. Ito'y gabi ng aming panalangin. Meron kaming personal prayers, Lord God, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Pangailangan, Panginoon, tugunin mo ang lahat ng ito ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyo mawi ang lahat ng kapurihan. Minamahal ka namin, dakilang Panginoon. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ, name we pray. Amen. Hallelujah. Awitin natin muli, mga kapatid, sa bridge. Oh Lord, I'm casting all my cares on you. God bless po, Pastor. Redemption by blood. That's the greatest love story. Restoration, full redemption. That's what 7 angels in a cloud testified. My Redeemer's no longer dead, He's risen, and He's coming back for you and me. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Sino po bang na-bless ng ating Panginoon? Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon na siyang bibigyan ng kanyang salita. Hallelujah. Pagpapaalala na tunay nga. Hallelujah. Truly that the wisdom of this world, hallelujah, will not benefit, hallelujah, the sons and daughters of God. It will only brought death. It will only brought, hallelujah, sins, hallelujah. But what we need, it is the wisdom from above, which is the revelation of God's word, hallelujah. And that's why we are not relying to our own strength, nor our own education, or our own thinking, our skills, hallelujah. Hindi po tayo tumatangan sa mga bagay na yon. Yun ay itinuro na sa atin ng ating mahal na Panginoon at inihubog sa ating puso na, hallelujah, na kung wala ang Panginoon Diyos, wala tayong magagawa. Ang kailangan natin ay ang kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Always be reminded in the message, hallelujah, perfect strength in a perfect weakness, hallelujah, that only the Lord our God can only move, hallelujah, and can only, hallelujah, vindicate His power when we will surrender all of our self unto Him. Tandaan po natin yon, hallelujah. And it is written in the Word of God in the book of Hebrews that the heroes of faith, hallelujah, are those weak people in this world, in which the Lord our God built His kingdom to those weak people. Amen. Merong tinawag, there are, hallelujah, those that are called by the Lord are farmers, fishermen, unlearned,
They don't know how to write their name. But hallelujah, the Lord our God has been glorified unto them because they have no capability. Amen. And those that had been called of the Lord, hallelujah, ngunit meron din tinawag ang ating Panginoon na mga pantas. Amen. Like Moses, he is a great architect, great engineer, general. He's a great general. And Luke, he is a physician. And what we call this one? Paul, he is a tax collector. Kung titingnan natin, is accountant nga. Panon natin ngayon. Hallelujah. And John Wesley is a scholar. Martin Luther is a scholar. So there are peoples that the Lord our God had called also. But the good thing is that, hallelujah, because God knows every hearts, every intents and thoughts and the desires and motives of every heart. Hallelujah. God has been so graceful, has been mindful. Hallelujah, that He grant every heart's desire. Na kung sino man ang nagde-desire na magpakumbaba ay, hallelujah, the Lord our God will hallelujah, will equip him with the Spirit of the Lord to humble his heart, to humble his mind, to humble his walk. Amen. And that's what happened to Paul because of his, hallelujah, his dedication to his religion. Kahit na, hallelujah, mali yung kanyang tinatahak, because his heart is good. Yung kanyang intent is good, is to preserve the religion of his fathers. Amen. And to, hallelujah, para ipalaganap yung relihiyon ng kanyang mga ninuno. But the Lord our God, hallelujah, has a plan and has a purpose. Amen. So, hallelujah, in the middle of the day, hallelujah, there is a pillar of light that struck his eyes that brought blindness unto him. But it brought, hallelujah, what we call an enlightenment on his soul. Amen. Hallelujah. And ask him, hallelujah, pumunta ka doon sa aking lingkod na si Ananias, walang pinag-aralan, hallelujah, at hingi ka ng kanyang panalangin at para i-restore ko ang iyong paningin. And he has been obedience to the voice of God. Ganon din po ang need ng bawat isa sa atin. We have to be obedience to that still small voice, which is the word of God. Kahit na mangyari, hallelujah, kahit na it seems it is against the law of nature, against the law of man, against the law of this world, hallelujah, but the word of God, hallelujah, still remain forever. Sumunod tayo sa salita ng Panginoon. That's why I'm always pointing you to Christ because He is our absolute. Amen. Amen. Praise be to God. I'm always pointing you to Christ. Hindi sa inyong magulang, hindi sa inyong asawang lalaki o babae. Amen? Yes, you have to respect with each other. But you have a personal, what we call personal affair with our bridegroom, our Lord Jesus Christ. Kung mali ang yung tatay, kung mali yung nanay, kung mali yung asawa, sumunod ka kay Kristo. And also for the husband, he is the head of the house, hallelujah, or the home, hallelujah. He has to rule his house in order according to the word of God. Because kung hinayaan naman niya yung kanyang asawa, hallelujah, na sabi ng prophet na naninigarilyo, he is sissified, sabi ng prophet. Amen? Hallelujah. At kayo namang mga asawa, you have to subject, hallelujah, unto God with the leadership of your husband. Kung mali na yung tinatawag niyong asawa, sundin niyo pa rin yung salita ng Panginoon Diyos. Kayo mga anak, maging masunurin kayo sa magulang. Because if you follow your parents, magkakaroon kayo ng mahabang buhay. Amen? Praise be to God. A new servant, you have to be subject unto your masters. Because, hallelujah, yun ay nang mamalakad ng institution, hallelujah, praise be to God, at siya ay yung ginamit ng institution para tumakbo, mag-operate yung institution. But you, masters naman, you have to be good to your servants. Wag niyong gugulangan. Amen. Wag niyong gugulangan sa oras, wag niyong gugulangan sa sahod, 'di ba? Because everything, our Lord our God, He is a good and He is a just and fair God. Ayon ang Panginoon Diyos na merong nasasagasaan, natatapakan, nalalamangan. Ayon ang Panginoon Diyos 'yon. Nais niya, it is a good and honest heart. Amen. Praise be to God. Sabi niya, you have to forbear with each other, you have to be subject with each other. Dapat alam natin kung saan tayo sa subject. And everything, it is in order in accordance with God's word. Dahil pagka wala tayong order according to God's word, it will be magulo. Lahat magiging leader. Lahat gusto niya maging servant. Lahat gusto niya maging colonel. Lahat gusto niya maging general. Hindi po ganun.
God has ordained the prophet, then the light will goes to the ministry of others that has been faithfully taught, which is the remaining four offices. But there's only one prophet in every age. Amen. Doon po tayo nagpapasubject. Amen. At yan yung divine providence of the Lord our God to, hallelujah, to call His children, hallelujah, to lead His children, hallelujah, and to preserve life. Amen. Praise be. That's why doon po tayo nagpapakahambol. At may mga natututunan man dito sa lupa, nag-aral ka ng, lahat naman nakapag-aral eh. At least grade 6, di ba? O at least nakapag high school, o at least nakapag, di ba, certain level. But the most important, God knows what is in your heart. Are you using your master's degree even to your faith? Mali po yun. Amen? Pagka may nabot ka ng postgraduate or whatsoever, doctorate, whatsoever, hallelujah, when it comes to spirituality, hallelujah, you have to set aside. Huwag mong gamitin yung strength and weaknesses pagdating sa spiritual, pagdating sa church. Amen? Because I saw that before, hallelujah, that pagdating sa activities, it was used the strength and weaknesses, and that is not good. I'm against it. Amen? Because that is intellectual of this world. Magagamit mo yan sa management. But when it comes to God's word, hallelujah, you must be led by the leading of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. That is the original way of the Lord. Wala na pong mababago doon. Kahit na nag-masteral ka o nag-doctorate ka, hindi yun mababago yung way ng Panginoon. Amen? Praise be to God. And the Lord loves us. That's why He has a provided way. Patay siya sa ating lahat. Amen? Praise be to God. Kaya nga yung mga tinuruan, yung mga matatalino na tinawag ng Panginoon Diyos, Moses, aral siya ng 10 years. Ang 5 years niya, di ba? Maaaring siya yung naging engineer muna. Yung remaining 5 years niya, naging doktor na siya. Amen? So the thing is that, but the good thing, when he heard the voice of God, of Jesus Christ, hallelujah, he had been obedient. He followed the voice of God. Amen? Praise be to. Kahit na nabulag siya, wala siyang makita, pero hindi niya tiningnan yung circumstances. Ang tiningnan niya, amen, yung God the God that served by his forefathers, it is the same God that appeared to him. Amen? Yun ang the most important. Kung it is the word of God, hallelujah, nung sinundan natin ito, nung tayo tinawag dito, naging mas maraming hindi natuwa sa atin. Naging mahirap yung buhay natin. Naging, hindi ba? Parang sumikip yung mundo natin. But hallelujah, it doesn't prove na nawala sa ating yung favor ng Panginoon Diyos. The good thing is that God is provided us a way for us unto perfection. Amen? Anin mo yung napakaluwag, napakasaya, yung pleasure of the flesh. Pero bukas, tostado ka sa impyerno. Diba? Dito pa lang, hallelujah, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Dahil dito pa lang, hallelujah, we are already molded by the character of Jesus Christ. Amen? Kahit na anong mangyari, hallelujah, look unto Jesus, the Word of God. We have to pray with each other, love with each other, forbear with each other. Amen? Praise be to God. And the Lord loves us more than of our own understanding. Amen? Ganun po tayo kaman ng Panginoon Diyos. Hallelujah. And lastly, para hindi maputol mga kapatid, si Moses, ilang years siya? 40 years siyang tinuruan sa Egypt. Dinala siya sa backside of the desert. 40 years din. Amen? Tinuruan ng Panginoon Diyos. But it takes only 5 minutes para matanggal yung lahat ng worldly things, sabi ng prophet. But 40 years, he was been molded there. Paul has been taught, he is a Pharisee of Pharisees, Sadducees, and Sadducees, di ba? Meron siyang authority to persecute the believers. Amen? But when the Lord our God called him, he was brought to Arabia. He was taught by God for 3 years and taken all of the things of the world. Ganon din po tayo. Ano man ang narating natin sa ating buhay dito sa lupa, hallelujah, the Lord our God hath removed all of those popularities, amen, fame of the world, amen, and the wisdom of this world. You can use that only by plowing your field every day, planting potato. But when it comes to spirituality, we had been taught by the word of the Lord. Amen. And we are so blessed, my brethren. Embrace and cherish the word of the Lord. Hallelujah. And we're doing everything our best for the kingdom of God because we love Him. And it is because that He first loved us. Remember that. Amen. Wala pong utang na loob ang Panginoon Diyos sa atin. Ang Panginoon Diyos, hindi naman natin ginagawa ito dahil tayo may utang loob. In reality, hallelujah, utang natin lahat sa Panginoon. Buhay natin, lahat. Utang natin lahat.
Amen? Hindi nga niya tayo sinisingil, kundi binayaran pa niya lahat ng ating kasalanan. But the good thing is that we are doing our best, we are giving our best unto Him for His kingdom. It is because it is already the love of God in our hearts. The remaining, mga kapatid, hallelujah, we're not worrying because we're praying it unto the Lord. We are praying with each other. Amen? And the Lord our God, hallelujah, loves His children. Amen. Praise be to God. To God be the glory. And the Lord our God blessed us by His word. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Can we sing one more song to the Lord? Hallelujah. His strength is perfect. Amen. Kala ko alas 11 na, mga kapatid. Amen. His strength is perfect. Our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. I can do all things, amen, hallelujah, through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness He is there, so let me know. His strength is perfect when our strength is gone, amen. He'll carry us when we can carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Hallelujah. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Amen. Hallelujah. God bless to our brothers and sisters. Hallelujah. Till we meet again. Hallelujah. To God be the glory.